Isipin ang eksenang ito. Ang halaman mo ng kalabasa, malago at berde, malalaki ang dahon at puno ng matingkad na dilaw na bulaklak. Ang ganda, di ba? Pero lumipas ang isang linggo, sunod pa, wala pa ring bunga. Basta nahuhulog na lang ang mga bulaklak, iniwan kang naguguluhan. Pamilyar ba ang sitwasyong yan? Ngayon, tatalakayin natin ang sisamang pangunahing dahilan kung bakit hindi namumunga o nagkakaroon ng bunga ang mga kalabasa at katulad nito. At ang pinakamahalaga sa lahat, sasabihin ko sa iyo kung paano ito agad na masolusyonan. Pangako, pagkatapos nitong video, siguradong iba na ang pagtingin mo sa iyong mga pananim. Para magsimula, silipin muna natin ang sikretong buhay ng mga halamang ito. Ang mga kalabasa at katulad nito ay may lalaki at babaeng bulaklak. Ang mga lalaking bulaklak o tinatawag na pustotsveti o bulaklak na pangpollen lang ay tumutubo sa mahaba at manipis na tangkay. Ang trabaho nila ay magbigay ng pollen. Ang mga babaeng bulaklak naman ay mayroon ng maliit na umbok sa kanilang pinakailalim na parang isang napakaliit na magiging bunga. Mula dito dapat lumaki ang bunga. Pero para mangyari yan, kailangan ng tulong. Kaya, ang numero unong dahilan at pinakakaraniwan ay simpleng kawalan ng pagpapabunga o polinisasyon. Ito ay isang sitwasyon sa inyong taniman na baka hindi nyo namamalayan. Alalahanin natin, ang kalabasa ay may mga bulaklak na lalaki na siyang nagbibigay ng pollen at mga bulaklak na babae na may maliit na bunga sa ilalim. Para lumaki ang maliit na bungang ito at maging ganap na kalabasa, ang pollen mula sa bulaklak na lalaki ay kailangang mapunta sa bulaklak na babae. At para mangyari ito, kailangan ng mga espesyal na tagadala. Ang mga tagadalang ito ay ang mga bubuyog, paru-paro, at iba pang mga insekto na tumutulong sa pagpapabunga. Habang lumilipad sila mula bulaklak patungong bulaklak para hanapin ang nektar, daladala nila sa kanilang mga paa ang mahalagang pollen. Pero, paano kung ang mga tagadalang ito ay parang nagwelga o hindi lang talaga makarating sa inyong halamanan? Maraming posibleng dahilan nito. Halimbawa, matagalang pag-ulan o malakas na hangin na siyang pumipigil sa mga insekto na lumipad. O kaya naman, baka ang inyong lugar ay nasa syudad, kung saan kaunti lang ang mga namumulaklak na halaman na umaakit sa mga bubuyog. At kung minsan, tayo mismo ang dahilan, lalo na kung gumagamit tayo ng malalakas na kemikal na nakakataboy o nakakapatay sa mga mabubuting insekto. Ang resulta nito ay isang malungkot na sitwasyon. Ang bulaklak na babae ay bumubukas, naghihintay ng kanyang parte ng pollen sa loob ng ilang araw. Pero walang dumarating. Napagtatanto ng halaman na walang nangyaring pagpapabunga. Napagpasyahan nitong hindi naging matagumpay ang pagtatangkang iyon, kaya't basta na lang nito inilalaglag ang bulaklak kasama ang maliit na bunga. Kaya naman, makikita nyo ang mga nalaglag na maliliit na kalabasa sa lupa. Hindi ito sakit, ito ay simpleng himala na hindi natuloy. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tunay na dahilan na gumagalaw ng tahimik pero siguradong may epekto, ang panahon. Magsimula tayo sa init. Kapag ang temperatura ay umaakyat na lagpas 30 grado, nagkakaproblema ang pollen sa bulaklak ng kalabasa. Nagiging sterile o baog ito. Ano ang ibig sabihin nito? Isipin mo ang pollen bilang isang susi at ang babaeng bulaklak bilang kandado. Sa matinding init, parang nawawala sa hugis ang susing ito. Hindi na ito kasya sa kandado. Kahit pa ang pukyutan ang pinakamahusay na trabahador, dadalhin niya ang susing ito pero hindi mabubuksan ang pinto para sa bagong buhay ng kalabasa. Walang fertilization na mangyayari. Ang pollen ay parang nasusunog or nagiging baog dahil sa init.
Kahit padalhin ito ng pukyutan sa babaeng bulaklak, wala itong silbi. Parang susing hindi kasya sa kandado. Hindi mabubuo ang bunga at ang maliit na simula ng bunga ay mawawala. Ngayon naman, ang kabilang dulo, ang lamig at mahabang pag-ulan. Dito, mas malinaw ang dahilan. Isipin mo ang malakas na ulan. Una, lahat ng nagpapalipat ng pollen, kasama na ang mga pukyutan, ay nagtatago. Mapanganib at walang silbi ang paglipad sa ganoong panahon. Pangalawa, ang pollen na handa ng lumipad ay hinuhugasan lang ng ulan pababa sa lupa. Ang babaeng bulaklak ay naiiwan, parang nobya sa harap ng altar na hindi sinipot ng lalaking mapapangasawa. Sa parehong sitwasyon, init man o lamig, ang halaman ay nag-a-activate ng survival mode. Naiintindihan nito na ang mga kondisyon ay matindi at mapanganib na gamitin ang mahalagang lakas sa pagbuo ng bunga sa ganitong panahon. Kaya, gumagawa ito ng isang lohikal na desisyon, alisin ang pabigat at ang maliit na simula ng bunga na hindi na fertilize ay nalalagas. Ngayon, silipin naman natin ang kinakain ng iyong kalabasa. Opo, pag-uusapan natin ang pagpapalaki at nutrisyon nito dahil baka dyan nakatago ang ikatlong rason. Minsan, sa sobrang alaga natin, tayo pala mismo ang gumagawa ng problema. Ang pangunahing salarin dito ay ang nitrogen. Ang nitrogen, parang protein, yan sa bodybuilder. Nakakatulong yan sa mabilis na paglaki ng muscles. Ibig sabihin, sa halaman, ito ang dahilan kung bakit malago, makatas, at berdeng-berde ang dahon at makakapal ang tangkay. Ang ganda tingnan ng halaman, parang kampyon. Pero, ano ang mangyayari kung sobra naman ang nitrogen? Ang halaman, pag sobra ang sustansyang ito, parang dumadabong na lang. Lahat ng lakas nito, ibinubuhos para maging mas malaki, mas berde, at mas matibay. Hindi na yang gulay na may bunga, kundi parang berdeng halimaw. Kasi nga, malakas at maganda na siya sa hitsura pa lang. Pero, yung pagpamulaklak at pagbunga, hindi na niya priority. Wala nang lakas o ganang magbunga. Parang iniisip ng halaman na, bakit pa ako mamumunga at mag-aaksaya ng lakas para magkaroon ng anak o bunga kung mas importante ngayon na lumaki at sakupin ang lugar? Kadalasang nangyayari ito kapag nasobrahan kayo sa paglagay ng sariwang dumi ng hayop tulad ng dumi ng baka o baboy, dumi ng manok, o kaya naman ay nasobrahan din sa nitrogen-based fertilizers tulad ng urea. Ang gusto nyo sana ay makatulong para gumanda ang halaman. Pero ang kinalabasan, napalaki nyo ang isang napakagandang puno ng dahon na tila nakalimutan na niyang kalabasa pala siya. Ang ikaapat na dahilan ay napakasimple. Kaya marami ang hindi man lang ito naiisip. Kaya ang ikaapat na dahilan, at siguro ito ang pinakawalang mali siya, ay simpleng pagiging mainipin. Oo, minsan ang problema ay hindi sa panahon o sa sustansya ng lupa, kundi sa sarili nating mataas na ekspektasyon. Ang totoo, ang mga kalabasa at pipinong bilog ay medyo matatalino at parang may sariling diskarte. Sa simula ng paglaki nila, hindi muna sila nagmamadali na ibuhos ang lahat ng lakas para mamunga. Ang una nilang prioridad ay parang paghahanda ng lugar o pagpapatibay ng sarili. Para dito, naglalabas sila ng napakaraming bulaklak na lalaki. Yung mga bulaklak na hindi magkakaroon ng bunga. Bakit nila ginagawa ito? Una, para maakit ang pansin ng mga insekto na tagapagbunga. Isipin mo, habang mas marami at mas matingkad na dilaw na bulaklak sa halaman, mas madali itong mapansin ng mga bubuyog. Parang karatula na nagsasabing, may pagkain dito. Parang sinasanay na rin ng halaman ang mga bubuyog sa kinalalagyan nito para paglabas na ng mga bulaklak na babae, yung may bunga. Alam na nila ang daan papunta doon. Pangalawa, parang pagsasanay na rin ito.
Nagpapalakas ang halaman, pinapataba ang ugat at dahon para maging handa sa mas mabigat na trabaho, ang pagbubunga. At kapag naramdaman na nitong sapat na ang lakas niya, saka pa lang lalabas yung mga bulaklak na babae, yung mga may simula na ng bunga. Kaya kung nakikita mo na ang batang kalabasa o pipinong bilog mo ay puro bulaklak na lalaki lang ang lumalabas, huwag ka agad mag-alala o magpanik. Malamang natural na bahagi lang yan ng paglaki niya. Bigyan mo lang ng kaunting panahon, mga 2 linggo. Naghahanda lang ang halaman para sa mas malaking anihan. At ang panghuli, ang ikalimang dahilan, at marahil ito na ang pinaka nakakaapekto, ang pangkalahatang kalusugan ng iyong halaman. Isipin mo na lang ang isang tao na sinisipon. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos, walang gana sa mga libangan dahil lahat ng lakas niya ay nakatuon sa paglaban sa sakit. Ganyan din ang kalagayan ng mga halaman. Kung ang iyong kalabasa or squash ay inaatake ng mga peste, lahat ng lakas at resources nila ay nakatuon para lang sa kaligtasan. Sino-sino ba itong mga kalaban nila? Maaaring mga mapanirang insekto tulad ng aphids na sumisipsip sa mga sustansya mula sa dahon. O kaya naman, spider mites na bumabalot sa halaman ng kanilang sapot na para bang sinasakal ito at pinipigilan makahinga. Hindi rin pahuhuli sa kapahamakan ang mga sakit. Ang pinakakaraniwan ay ang powdery mildew. Makikita mo ito bilang parang puting pulbos sa mga dahon na para bang binudburan ng harina. Ang sakit na ito na gawa ng fungus ay nakakaapekto sa photosynthesis o paggawa ng pagkain ng halaman, kaya para na rin itong nawawala ng sustansya. Kaya kapag ang halaman ay mahina, may sakit o nakikipaglaban sa mga peste, hindi na nito naiisip pa ang pagpaparami. Ang pagbubunga ay nangangailangan ng malaking energy o lakas. Sa ilalim ng stress, ang halaman ay gagawa ng pinakamahalagang desisyon. Aalisin ang lahat ng hindi kailangan para mailaan ang natitirang lakas sa pagpapaligtas sa sarili. Kaya inilalaglag nito ang mga bulaklak at maliliit na bunga dahil sa sandaling iyon, ang pinakaimportante ay ang mabuhay, hindi ang magkaroon ng bunga. Kaya bago ka maghanap ng iba pang dahilan, masusing suriin muna ang iyong mga halaman. Baka ang kailangan lang pala nila ay ang tulong mo sa paglaban sa mga di nakikitang kalaban. Pero paano kung maganda ang panahon, malusog at malaki na ang halaman, pero wala pa ring dumarating na bubuyog o iba pang pollinator? Dito napapasok ang sikreto. May isang simpleng paraan na sigurado kang magkakaani. Ikaw na mismo ang magiging bubuyog para sa iyong mga tanim. Ito ang tinatawag na manual pollination or pag-pollinate gamit ang kamay. Napakasimple lang nito gawin. Sa umaga, kapag fully open na ang mga bulaklak, humanap ka ng lalaking bulaklak. Makikita mong wala itong bunga sa base. Maingat na pitasin ito at tanggalin ang mga talulot or petals para maiwan lang yung tangkay at ang bahaging may dilaw na pollen. Ngayon, hanapin naman ang babaeng bulaklak. Ito naman ay may maliit na bunga sa base ng bulaklak. At ito na ang pinakamahalaga. Gamit ang pinitas mong lalaking bulaklak, dahan-dahan at marahan mong ipahid o ipasok ng konti yung bahaging may pollen sa gitnang bahagi ng babaeng bulaklak. Ilang beses lang, sapat na. Ayan na, katatapos mo lang gawin ang trabaho ng bubuyog at na-pollinate mo ang bulaklak. Sa loob lang ng ilang araw, makikita mo na yung maliit na bunga ay biglang lalaki at magiging ganap na kalabasa o zucchini. Ang simpleng paraan na ito ay halos 99% na nakakasiguro ng ani, lalo na kung ang problema ay kakulangan sa pollination. Kaya, buod tayo. Siguraduhin may sapat na pollinator sa inyong lugar. Tulungan ang halaman sa pamamagitan ng manual pollination. Kung kinakailangan, bantayan ang panahon.
Huwag masyadong damihan ang patabang may nitrogen at protektahan ang halaman laban sa sakit at peste. Sa pag-alam ng mga simpleng gabay na ito sa pag-aalaga ng kalabasa at zucchini, siguradong maganda ang inyong ani. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapaki-pakinabang para sa iyo ang mga tips na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod pang payo at kaalaman para sa iyong garden. Kayo naman, ano ang inyong mga sikreto para maging sagana ang ani ng inyong kalabasa o zucchini? Baka may iba pa kayong paraan para makaakit ng bubuyog o iba pang pollinator. I-share nyo naman ang inyong mga tips at karanasan sa comment section sa ibaba.